Welcome back sa channel kung saan ang chismis ay may ebidensya, ang drama may CCTV at ang kalokohan huling-huli sa akto. Di lang ito tungkol sa mga feeling mahirap, may kasamang certified scammer na huling-huli sa CCTV. Tito John's TV. Simulan natin sa wheelchair scam. Habang nagtatraffic si Kuya Police, may nadaanan siyang lalaking naka-wheelchair. May kasama pang babae sa likod. Akala mo may medical emergency, pero teka, paglapit ni Mamang Police na nag-alok sana ng tulong pero parang may mali. Yung legs ng mama parang kayang sumipa. Tinanong ng pulis kung kaya nitong tumayo, hindi daw. Pero nung sinipat-sipat at hinimas na parang manok, ayun, napilitang tumayo ang kumag. Slow mo pa. Parang nanalo sa The Voice. Etong susunod, isang saklay queen. Sa 5th Avenue ng New York City, may isang ate na nakasaklay. Slow motion gumalaw. Ang aura, pagod sa buhay. Parang pasa ng daigdig, pero maraming nabudol. Binibigyan siya ng barya. Pero di niya alam may undercover squad pala na sinusundan siya. Nakita siyang gumagala, walang saklay, walang arte. Bumaba ng bus, naglakad pa pauwi, naggrocery ng spaghetti at hotdog. Ito na ang best part, hinintay siya sa kanyang paboritong pwesto. Minarites siya ng babaeng reporter, pero tuluyang drama kahit bukayo na. Di pa rin binitawan ng props, medyo bumilis ang lakad, paalis. Next, sliding scam. Noong 2016, may lalaking gumagapang gamit ang maliit na board. Kunwari, putol lang paa. Pero ang slide, smooth na smooth. Parang may rehearsal. Nag-observe si kuya. Maya-maya, nakita si Manong ina-adjust ang pantalon. At ayun, lumabas yung legs na naka-fold parang siopaw. Ang sumunod na eksena, tahimik na gumapang palayo. Parang exit sa awards night. Isa pa to, ice acting. Sa New Jersey, isang lolong pumasok sa cafe. Nagbuhos ng yelo sa sahig, saka kunwari, nadulas. Pero ang acting, naku po, parang nagpractice lamang sa tapat ng salamin. Di niya alam may CCTV sa bawat sulok. Ayun, kalaboso. Pinagmulta, pinaservice sa community at pinagbayad siya ng halagang $600 sa cafe. Lesson, huwag mag-fake injury. Kung di marunong, marte. Dumako tayo sa Pilipinas. Isang lalaking araw-araw na dadaan sa nagpapanggap na disabled. Pero habang tumatagal, parang kakaiba. Parang laging scripted. Kaya isang araw sinubukang takutin ni kuya na may parting na pulis para huliin siya sa kanyang pagpapanggap. Ayun, biglang tumayo si kuya. Parang hinaplos ng peking pastor na himalang nakalakad. Parang transformer, hinubad ng pants, sabay takbo. Sunod ay homeless na dekotse. Isang mama araw-araw naka-cardboard sign na homeless anything helps. Pero isang araw nakita siyang sumakay sa puting kotse, mas bago pa sa love life mo. Sinundan siya na parang spy sa teleserye. Kinompontra sa kanyang kalokohan. Sunod natin si Saklay King. Habang nagmamaneo si truck driver, may nakita siyang lalaking hirap maglakad gamit ang saklay. Pero nung medyo nakalayo, biglang tumindig si kuya. Tinupi yung kahoy, naglakad na parang nag-apply sa walkathon. Lumapit pa sa truck, humingi ng pera ang kumag at binigyan naman ng engot na driver. Next ay ang armless scam. Sa India, may lalaki nakaupo sa kalsada, kunwari isang braso lang. Pero nung nilapitan ng investigators, ayaw ipakita. Hinawi ang shirt. Huli, nandun pala yung braso na naka-fold. Ayun, dinala agad sa presinto. Eto pa, taong 2017 sa South Africa, isang lalaking naka-shades kunwari bulag. Pero nung binigyan ng pera, kasing bilis ni Kapitana nilagay sa bulsa, walang samblay. Nagkunwari ng sipang pang-kickball ang mama.
Mangilag si kuya. Aba, may reflex. Bulag-bulagan nga. Eto naman ay huli sa live TV sa Pakistan habang live ang TV segment. May isang lalaking gumagapang sa kalsada, kunwari di makalakad, dinaawa mga tao. Bigay ng barya, power effect, activated. Pero may isang lokal na mala Sherlock Holmes. Lumapit kay kuya, tahimik pero deadly. Sinabi ang dating na ang pulis, tayo ka nga. Abay tumayo si kuya. Wala man lang stretching, huling-huli. Nasa national TV pa. Kalat sa buong bansa ang kanyang kabalbalan. Sunod, same spot, same line, Station Queen Edition. Araw-araw may isang ate sa isang stasyon. Kunwari di makalakad, emo mode, instant drama. Pero isang araw nahuli siya ng isang netizen. Naglalakad sa train station na para nagja-jogging. Pagdating sa spot, umupo, balik drama. Di siya kinompontra. Pero in-upload sa YouTube. Ayun, trending. Ang isang tong homeless woman pero may pakar. Sa Richmond may lalaking gusto sanang tumulong. Nakita si ate na homeless daw. Tinanong kung magkano ang kinikita nito. Pero biglang nagsuplada si ate, ayaw pa video. Kaya nagduda ang lalaki. After ilang araw ng tahimikang stalker style observing, nakita si ate sumakay sa kotse. Booking! Kumalat sa social media, bagsak ang paway script. Next is Scam Squad sa Cambridge. May group na certified scammer. Gamit pa Romanian registered car. Nagpark, nagiwahiwalay. May saklay pang isa para kunwari intense ang sitwasyon. Pero di nila alam, CCTV is live. Pagbalik sa kotse, hindi pa sure kung nahuli pero si pulis may sapat na evidence para tawagin silang Team Paawa International. Eto pa, family kuno, may sign lost job, need food. Pero naispatan sila ng isang netizen sa iba't ibang lugar gamit ang clean SUV pa-transport spot. Nang kinumpontra sila ni David Goldstein, zoom out agad sila. Mula noon, naglaho silang parang bula. Eto naman ay certified drama king. Nakaupo sa sidewalk si kuya. Kunwari, di gumagana ang isang paa. Pero nung lumapit ang pulis at hinubad ang mga tela, abay bumbu, parang gift wrap. Tahimik lang si kuya, di na umalma. Nagpabook sa presinto ng one-way ticket. Sa New Delhi naman may lalaking kunwari isa lang ang braso. May netizen nilabas ang phone, nilapitan. Kuya, pakita mo nga. Ayun, braso nakasuksok lang. Parang hotdog sa pandesal. Simple trick, effective scam, pero pag nahuli, big reveal. Sa CCTV, gumagapang si kuya kasama ang pamilya. Kunwari, serious case. Pero pagdating sa hagdan, abay, biglang tumayo. Naka-stretching pa. Walang tingin-tingin sa paligid, parang part-time beggar lang, nag-log out sa shift. Ito naman ay Parkside Discovery, daily drama unmasked. Araw-araw may isang manong sa station, baluktot ang posture, full-time paawa. May isang tao namang araw-araw nagbibigay sa kanya, loyal donor. Pero isang araw nagkita sila sa park. Abay, nakakalakad naman pala. Siyempre, kinumpontra. Umamin naman ng loko. Pero bago naghiwalay ay nagpasampul pa ng kanyang ginagawang kalokohan. Ito naman ay disguise for sympathy, babaeng hindi babae sa isang kalsada. May pulis na nakakita ng tao nagpapanggap na babae para manlimos. Nung kinapkapan, aba, batang lalaki pala. Ang sagot niya, mas marami raw kasi nagbibigay sa mga babae. Simple lang ang rason, pero effective nga naman sa kanila. Sunod, hidden leg. Sa gitna ng traffic sa kalsada may batang namamalimos. Kunwari may isang palang para paaway effect. Daming naghulog ng barya. Pero si pulis matalas ang radar. Lumapit, hinawi ang telang pang camouflage. Ayun, dalawang legs present. Parang magic show na nawalang illusion. Tumayo si kuya, lakad pa casual. Akala mo graduate na sa scam school.
Sunod, may isang manong naglalakad na parang may arthritis. Gamit ang dalawang stick, slow motion, nagbigay ang mga nadadaan ng barya. Pero ang pulis nakatutok. Nang nabisto ang paa ni Kuya, bumuslit na ang kolokoy. Sa India na naman, may mag-asawang nagmumukhang may medical emergency. Yung braso ni Mister parang mami. Pero si pulis nagtanong, pwedeng silipin. Nag-aatubili si Kuya pero hinubad pa rin ng bandage. At guess what? Walang sugat, walang pilay, purong props lang pala. Si Mrs. umarte pa ng explanation pero si pulis lowbat sa drama. Pinalayas na lamang sila. Sa Bangladesh may lalaki nakalatag sa kalsada. May barya sa tabi. Akala mo tinutulungan ng mga lokal pero hindi. Pinapalayo pala siya. Kasi nung isang araw lang nakita siya ng tindero naglalakad ng normal. Nagtipon ng crowd. Ang tabay ko nga amin. Ayun, nag-pick up ng props. Tumayo, lakad palayo. Walang goodbye. May clap pa from audience. Sa Melbourne, Australia naman may 7 katao. Puro Chinese nationals. Nakasign at nakasad face. Pero hindi turista. Raketera pala. Araw-araw kalat sila sa city. Parang beggar Avengers. Pinagplanuhan, may script, may props. Pero bistado na sila ng mga pulis. Ayun, hinuli at tinapon pabalik ng bansa nila. Eto naman si Kuya nakarap ang braso. Kunwari one arm wonder. Marami ang nadala at nagbibigay ng barya. Pero isang netizen ang may matang lawin nakita ang nakatagong braso sa loob ng shirt. Nang sinundan si Kuya, ayun, bumili pa ng sapatos. Nang nahuli, tumakbo. Hindi man nahuli, at least alam na ng bayan. Grabe, hindi mo na alam kung pang drama o pang komedya eksena. Kung natawa ka, napikon ka o parang gusto mong mangaral, comment mo na yan sa baba. At tandaan sa Tito Jones TV, walang lihim na hindi nalalaglag. Kaya hanggang sa susunod na kalokohan. Shout out Mike Vergara from Mangatarim, Pangasinan, Ilir Castañeda from Saipan, Nelson Nanalin ng Kamsur, Bicol, at Sumi ng Kyoto, Japan, Richard Vicente, Abdul Malik Samud from Bataraza, Palawan, Elmer Briones ng Naik, Cavite, Rowie J. Sonyo ng Maribeles, Bataan, Queen Ronavi at anak niyang si Gillian Rainey, Rojan Mabansag ng Bacolod, Negros Occidental, Emong Tigas ng Bulacan, Arvin and Irene Saril ng Quezon City, Romuel Vasquez, Ryan Angela at si Baby Ryan Charles Pispis ng 13, Cavite. Sa bagong panganak na si Lisa De Soto, Ryan Sel ng Bacor, Cavite, Alvin Marumi ng Cagayan Valley, Jemar Pawas Akilan ng Zamboanga del Norte at sa misi niyang si Mayla Naing Asara na nasa Qatar. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.